Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Raja Sulaiman OPVs, ang bagong monster warships ng Philippine Navy, at mga karagdagang rescue helicopters ng PAF ating alamin. Kumusta mga tropa? Welcome back sa ating channel. Kung akala mo Brahmos lang ang pinakamalakas na ipinakita ng Pilipinas, may isa pang bagong sandatang paparating na mas tahimik at posibleng maging mini corvette ng Philippine Navy. At hindi lang yan, may bagong rescue helicopters pa ang Philippine Air Force matapos ang malagim na crash nitong nakaraang linggo. Kompletong detalye ngayon natin pag-uusapan. Nitong nakaraan ay ipinakita ng Philippine Marine Corps ang kanilang BrahMos anti-ship missile system mula India na nagkakahalaga ng 18.9 bilyon piso. Ito na ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas ngayon, kaya nitong palubugin ang kalabang warship sa isang tirahan lang. At first time natin itong nakita sa publiko, literal na dambuhalang missile system. Habang abala sa paghahanda ang Marines, may bago namang ipinagyayabang ang Philippine Navy. Ang Raja Sulaiman class offshore patrol vessels na kasalukuyang sumasailalim sa sea trial sa Ulsan, South Korea. Gawa ng Hyundai Heavy Industries. Design and stealth features. Ito ay may long endurance patrol missions na designed for long deployments at may reduced radar cross-section kung saan mahirap makita o ma-detect sa radar. At ang pinakamalupit, 5 bilyon lang bawat isa. Para sa warship na ganito, sulit na sulit. Hindi ordinaryong patrol vessel ito. May haba itong 74 na metro, bigat na 2,400 tonelada. Mas malaki at doble ang bigat kumpara sa BRP Conrado Yap Pohang class corvette. Range and endurance. Mayroon itong 10,000 kilometro range na kayang umabot sa 21 araw stay at sea. Kaya kayang bantayan ang halos buong West Philippine Sea, lalo na ngayon na sobrang aggressive ang Chinese vessels. Ito ang papalit sa 3 Jacinto class patrol vessels na higit 40 taon nang nasa serbisyo. Matagal na talagang dapat palitan. Current weapons. Meron itong 76 mm naval gun, 12.7 mm heavy machine guns, at 2 Aselsan Smash 30 mm autocannons. Pero dahil patrol vessel pa lang, light weapon system muna. Future plan. Planong lagyan ito ng surface-to-air missile system at anti-ship missile system. Kapag kinabitan to ng missiles, pwede na itong turinging corvette. Ibang usapan na yan. Inaalok din ng Hyundai ang downgraded version sa Philippine Coast Guard na mas konti ang armaments at mas simple ang systems kasi pang-patrol at rescue missions. At halos kasing laki rin ito ng Teresa Magbanua class, ang pinakamalaking barko ng PCG ngayon. Samantala, sa Philippine Air Force, plano nilang bumili ng 6 na long-range helicopters for search and rescue matapos bumagsak ang isang Bell Super Huey nitong nakaraang linggo sa Mindanao. Second-hand ang aircraft at medyo lumana kaya kailangan na talagang palitan. Narito ang top 3 candidate helicopters na maaaring bilhin ng PAF. Una, Sikorsky S-70i Black Hawk. Kung saan kaya nito ang 13 personnel capacity, mayroon itong 277 kilometro bawat oras speed na umaabot sa 459 na kilometro range. Mayroon ng 48 units ordered for AFP combat missions. Maganda para sa mass deployment, pero hindi talaga designed sumuong sa malalakas na bagyo. Pangalawa, Airbus H225M Caracal, premium option. Mas malakas ang engine na kayang magdala ng 30 tropa at may 324 na kilometro bawat oras top speed, heavy duty for storm operations. Mas malakas, pero mas mahal. Premium rescue workhorse. Leonardo AW139, tested sa bagyo. At ito ay may 1,061 km range pinakalayo sa tatlo, kung saan ito rin ay may 306 km per hour speed. Perfect para sa malalayong rescue mission sa dagat at probinsya. Sa ngayon, wala pang final budget,
pero kailangan nating bilisan dahil buhay ang nakataya. Kung magpapatuloy ang modernization na to, magiging mas handa ang Pilipinas sa digmaan, sa sakuna, at sa depensa ng West Philippine Sea. Anong tingin mo? Dapat ba munang armasan ng todo ang Rahia Sulaiman class o unahin ang dagdag helicopters ng PAF? Comment below. Tandaan na ang mga kagamitang ito ay maaaring magpabago sa takbo ng ating sandatahang lakas kung saan mas madali na para sa kanila ang pagkilos upang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mapagsamantala. Kung gusto mo ng ganitong klaseng content, huwag kalimutang i-like, subscribe, at i-share ang video para mas marami ang maging aware sa modernization ng Pilipinas. Bago po tayo magtapos ay mega shoutout po muna sa lahat ng ating mga top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at panunood dito sa ating munting channel. Kita-kits po tayo sa susunod pang mga videos. Mabuhay tayong lahat at mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Ciao! Welcome to RNDY Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.